Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So today ay gagawa tayo ulit ng general love reading. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At kung gusto niyo po magpa-private reading, message lang po ako sa Facebook, nasa description box below. Salamat po pala sa mga sumusuporta sa channel ko. So ngayon, tingnan natin kung kaninong energy yung makukuha natin. General love reading. General love reading. Okay. Sa nakikita ko dito, isa sa inyo ng person nyo parang nagdadalawang isip, like sa pag-travel, gano'n yung nakikita ko. Nakikita ko parang may mga challenges na mangyayari, like may stress ka dahil tungkol to sa pera. Ganyan, parang may pag-uusapan kayo about sa pera. May nakikita akong pagdadalawang isip tungkol sa travel. Baka may pupuntahan kayo na magdadalawang isip kayo, ganyan. At may nakikita ko ditong parang pagtatampo lang naman. And ayun, so parang nahihirapan din. And parang kasi may involved na money, ganun. Tsaka hindi siya, parang isa sa inyo hindi nagpapakatotoo. May nakita akong dishonesty, ayun. So tingnan pa natin. Parang pinag-iisipan pa tong travel na to. Love, general love reading. Okay. Rebirth. Okay, so nakikita ko may nangyayaring new beginning sa inyo, ng person mo or sa'yo. At nakikita ko na parang sobrang down ng energy mo ngayon. Like, malungkot ka, ganyan. Pero nakikita ko na malalagpasan mo to. Like, may mangyayaring pagbabago. Siguro i-heal mo din yung sarili mo, ganyan. So, ayan, may matatanggap kang regalo or reconciliation na mangyayari. At nakikita ko siguro magme-meditate ka, ganyan. Nagsha-shadow work ka din sa sarili mo. Yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo, ganyan. Tsaka yung pagta-travel nakikita ko parang baka maudlot. Ganyan. Or parang dadalawang isip pa. So, tingnan natin. Energy ng person mo. Oops. Okay, so nakikita ko Nine of Pentacles. So, yung person mo, nagpo-focus to sa kaperahan niya, sa stability niya, at nakikita ko na parang ina-enjoy niya lang yung moment ngayon sa career niya, kasi parang may goal tong taong to eh. Alam mo yun. So, parang nagpo-focus siya sa stability niya. Ito natin. Ayan, okay. So, nakikita ko yung person mo. Siguro, yun nga, sabi ko parang may pinag-usapan kayo about money. Kaya siguro focus siya sa stability niya para to sa pamilya nyo. Or baka gusto kanya na maging family, gusto kanya na makasama habang buhay, ganyan. Ayan, see? Ayan nagpapakasubsob to sa trabaho para sa inyo. Or para sa connection nyo. At focus talaga nito trabaho. Or tawag dito, gusto niyang i-work out to, itong pamilya nyo. Ganon. Parang gagawin niya lahat para i-work out to sa inyo. Ganon. Okay. So, itong person mo, nakikita ko, parang nagiging matalino siya. Like, parang ginagamit niya yung isip niya. Alam mo yun? Parang nag-iisip to ng maayos. Nagagalit siya, pero deep inside, alam mo yun, gusto niyang ayusin to. Natin. Message ang person mo. See? Ayan. So, Ten of Pentacles. See? Nakikita ko na parang gusto niya talaga ng stability sa inyo. At, ayun, siguro yung pagiging matalino niya, aayusin na niya yung sarili niya ngayon para sa pamilya niyo. Kasi parang commitment eh. Parang gusto niya na mag-commit sa inyo. Ganon. For the family. Ayan. Ayan. Kasi sobrang nahihirapan itong person mo. Marami din siyang pinagdadaanan sa buhay. Marami siyang responsibilities. Basta marami itong burden na person mo. Marami siyang dinadala. See? Ayan, Ace of Cups. Mahal na mahal ka nitong person mo. At sobra-sobrang overflowing yung emotion niya sa'yo.
See, ayan. Ay, isa lang po. Dalawa yung lumabas. Energy ng person. Ayan. So, itong person mo, hoping pa to sa connection nyo. Kasi mahal na mahal ka niya. Siguro, parang maganda mangyari. Love will be always greater than hate. Parang may mga pag-uusapan kayo, ganyan. Like, hoping ba? Natin. See, ayan. So, yan yung sasabi ko, mahal na mahal ka nitong person mo. Like, siguro nag-aano lang to, nagme-meditate, gusto lang niya mapagsarili, ayaw naman niya ng kausap, at pag-iisipan niya tong connection niyo, kung paano niya aayusin. Nakikita ko na gusto niya i-workout to. Alam mo yun. Siguro nag-iisip lang siya ng, inahanda lang niya yung sarili niya financially. Alam mo yun. So, ayan. See? May nakikita akong communication. Magiging maayos pa to. Magiging pasensya lang kayo. Magiging patient, ganun. Ay! Nahulog yung cards. So, tignan natin. Energy mo naman this time. Ayan. So, nakikita ko ikaw. Ikaw siguro, marami kang tinatago sa person mo. Or mga kasinungalingan. Ganyan. Wait lang guys, nahulog kasi yung cards. Okay. Sorry. So, ayan. So, nakikita ko ikaw, parang, marami kang kasinungalingan dito, marami kang tinatago sa person mo. Hindi ka nagpapakatotoo. Siguro hindi mo na talaga, hindi ka nagpapakatotoo sa nararamdaman mo, or sa mga gusto mong mangyari. Para bang, tinataasan mo talaga yung pride mo. Ganun. Tignan pa natin. Energy mo. Ayan, see? Ayan. So, nakikita ko naman dito na ikaw, ayan, tinataasan mo na yung pride mo. Gusto mo pa rin talaga yung person mo. Mahal mo pa rin talaga siya. Parang gumagawa ka lang siguro ng, alam mo yun, kasinungalingan sa, sa utak mo, ganyan. So, nakikita ko na parang, siya pa rin ang nagpapa-fulfill ng mga kasiyahan sa buhay mo, ganyan. Pa natin. Energy mo. C3 of Wands. Ay, isa lang po. Energy mo. Okay. So, ayan. So, ikaw, may minamanifest ka pa dito. Nakikita ko na parang mabagal lang yung pagkilos mo, yung actions mo. So, nakikita ko na nag-focus ka din sa finances mo. At sa nakikita ko, parang gusto mo rin naman to ayusin eh. Siguro inaayos mo lang din yung finances mo, ganyan. Pa natin. See? Parehas kayo. See? Ace of Cups. Mahal nyo yung isa't isa. Siguro nagpapataasan lang kayo ng pride. Hindi mo lang masabi sa kanya. Parang, ayun. Yun yung parang tinatago mo. Mahal mo pa siya, siya pa yung gusto mo. Ayan, Four of Pentacles. So, tawag dito, kasi ikaw para kang naging possessive, masyado kang naging seloso or selosa, sa sobrang pagmamahal mo. Kaya siguro umabot sa point na ganyan. Kaya siguro kayo nagkakagala ng person mo. The full optimism. So, ikaw, nagiging optimistic ka pa sa connection nyo na maayos pa. At gusto mo talaga ng new beginning para sa inyo ng person mo. Siguro may mga alaga kayong pet. Like, for parents ba kayo or mga anak kayo. Alang-alang sa mga anak nyo, ganun. Four of Swords. So, nakikita ko dito, parang ikaw, gusto mo muna magpahinga, parang pagod na pagod ka na. Like, gusto mo lang mag-relax. Ayaw mo muna mag-isip, ganun. Gusto mo magpahinga. Ayan natin. Energy mo. See? Ayan, so nagre-reminisce ka ng mga past. Namimiss mo tong person mo. Namimiss niyo yung mga pinagsamahan nyo, yung mga memories nyo. Nostalgia, oh. Parang marami kang iniisip. Eight of Cups, letting go. Pero sa nakikita ko, parang gusto mo na din i-let go. Ito, ayan. So, ayan, King of Cups, parehas kayo ng energy. Mahal mo pa rin naman to. Or i-let go mo na yung mga masasamang nangyari nakaraan. Parang magkakaroon kayo ng new beginning, ganun. Ayan. So, tinampan natin. Oops. Isa lang po. I'm reading.
Ayan, home foundation. Sa nakikita ko, yung relasyon nyo kasi parang kulang ng foundation. Or baka maglilipat kayo, baka ito yung pinag-iisipan nyo, kung maglilipat ba kayo, kung pag-uusapan nyo ba, ganyan, kung magsasarili or lilipat kayo ng bahay. Ayan, break up, ending. So, nakikita ko na may nangyari talaga ending sa inyo ng person mo. Parang feeling mo wala nang forever, ganun. So, ayan. So, parang lumalabas dito na akala mo ganun lang pala, pero hindi naman pala yun. Akala mo ganun kadali mga bagay-bagay, pero hindi naman pala. Sobrang mahihirapan ka dito. Ayan, proposal. May nakikita akong proposal dito. Ayan. Or commitment. Nakikita ko parang dahil nag-cost ng, siguro nag-cheat yung person mo or ikaw. So, nagdulot siya ng heartbreak. So, parang ikaw gusto mo na ng peace of mind, ganyan. Or baka magkakais din kayo kasi may nakikita akong peace. Ayan o, see? Mas strong pa din yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Ayan pa natin. Sa love. Oops. Ayan, so nakikita ko, ayan o, may new beginning. So, may nangyaring ending, tapos may new beginning na paparating. So, baka maayos yun din to. Tingnan pa natin. Lang po. Ayan. So, nakikita ko kung ano nangyayari to kung ano man nangyari sa inyo ng connection mo. Nakatadhana talaga to. And hindi siya yung, alam mo yun, dapat lang, yung gawa-gawa nangyari. Parang fate na din to nangyaring to. Ganon. Or baka nagpapatarot ka. Tignan mo kung ano pa mangyari sa person mo. Ayan, so natatakot ka din, see? Kasi feeling ko isa sa inyo nagkakaroon ng phobia or depression, sobrang napaparanoid ka na, natatakot ka na sa mga desisyon na gagawin mo, parang hindi ka rin sigurado dito sa mga gagawin mo. Ayan, pero may nakikita akong success and alliance, parang magiging maayos din naman daw to. Huwag ka lang daw matakot. Okay? So, ayun lang, tinampan natin sa career. Not sa career. Diyan, career. Okay, sa nakikita ko dito sa work, etong sa trabaho mo, sa career mo, parang siguro nangyari na, parang naging home mo na to. Like, pamilya na turo mo sa mga katrabaho mo, pero parang may paparating na travel sa'yo dahil may parang bago, ganyan. Bagong trabaho or may mga bago kang katrabaho. So, nahihirapan ka lang. And siguro inaalala mo yung pamilya mo, baka mawalan ka ng work or nawalan ka ng work. Pero may nakita akong paparating. Mag-ingat ka lang kasi baka, alam mo, may pagtatalo pang mangyari, mas stress ka, or parang triggered ka ng umalis dyan sa trabaho, ganun. Yan pa natin. Ayan, so marami ng challenges dito, kaya siguro nabibigatan ka na, ganyan. And nakikita ko dito grounding. So, nagmamanifest ka pa dito, parang ginaground mo lang yung sarili mo kasi may mga pangarap ka pa. Ayan, nagkikreate ka ng boundary, sobrang daming challenges yan sa trabaho nyo. Ganun. So, tingnan pa natin. Kahit naman na maraming challenges, nagiging ano ka pa rin naman. Yung ginagawa mo pa rin naman yung trabaho mo. Isa lang po. Oops, ayusin ko lang. Okay, so ayan. So nakikita ko naman na invested ka dito sa trabaho mo. Mahal na mahal mo 'tong trabaho. Sabi ko, parang pamilya mo na sila. Ayan. Ayan, see? May nakikita akong travel sa'yo at communication. Baka yun nga, may travel na paparating sa'yo. Baka lilipat ka or mag-abroad ka. Ayan, so nakikita ko naman, may nakikita akong new beginnings. Pinagdasal mo talaga to. At ayun, may offer na paparating sa'yo. Magiging masaya ka daw doon. So, pinagdasal mo tong bagay na to at ibibigay na sa'yo. Yan natin.
Ayan. So, nai-stress ka na kasi talaga dito eh. Parang nape-pressure ka na. Ayan. So, ngayon parang magre-relax ka muna. Magsasama-sama kayo ng mga friends mo or basta magpa-pamper ka muna sa sarili mo. Kasi sobrang stress ka na sa trabaho dahil mong ginagawa. Ayan. So, baka kung gusto mo mag-pamper pero nag-hesitate ka pa. Ayan. So, may nakikita ako dito na pregnancy. Baka may buntis dito or sasabihin mo sa baka katrabaho mo yung person mo. Ayan, mag-ingat ka lang kasi maraming ayun nga, kita ko may pagtatalo, baka may naiinggit sa'yo, may ayaw dyan sa trabaho mo, naka-curse ka na, ganyan. So, ano ka lang, mag-cleanse ka lang, salt bath or mag-incense ka, ganyan. Kumalma ka lang daw. Ayan. Kasi parang madami kasing nangyayari dyan sa trabaho, ganun. So, tingnan pa natin. Advice ni Universe. Throne. Your potential is endless. See? So, kung nahirapan ka na dyan sa trabaho mo, huwag ka daw mag-alala kasi pwede ka naman din makahanap ng iba kasi yung potential mo, sobrang laki ng potential mo. Parang malayo pa yung mararating mo. Ayan, focus on the here and now. So, i-enjoy mo lang kung ano nangyayari sa'yo ngayon kasi kung ano yung pinagdadasal mo, darating at darating yun. So, baka nakikipag-usap ka sa mga friends mo, ganyan, yun nga, baka mag-pamper ka. Ano pa natin? Advice na Universe. Infinite abundance. Abundance pouring into your life. See, may nakikita akong abundance sa paparating sa'yo. At matutuwa ka dito in the flow. Everything is smooth sailing. So, wag ka na lang daw mag-worry kasi parang magiging smooth naman daw yung flow ng kaperahan mo. Sa mga susunod na araw or weeks or months, ganyan. So, ayan. So, ngayon, magtanong ka na. Tingnan natin kung rin sasagot ni Universe. Trust. O, sige. Maniwala ka lang daw. At yes, peaceful resolution. So, feeling ko magiging maayos naman to kung ano problema mo sa trabaho mo or kung ano man yung tinatanong mo. Magiging maayos to. Maniwala ka lang daw at magdasal. Okay? Ayun lang po. Maraming salamat. Next time ulit.